Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay ang pangkat Jaker. Halina't samahan nyo kaming tuklasin kung ano nga ba ang sanaysay. Ako po si Giselle C. Azores at ang aking iuulat ay kung ano nga ba ang ibig sabihin ng sanaysay. Ating alamin kung ano nga ba ang sanaysay. Ang sanaysay ay nagmula sa dalawang salita na sanay at pagsasalaysay. Ito ay isang peraso ng sulatin na kadalasang naglalaman ng punto de vista o pananaw ng may akda. Ito rin ay komposisyon na prosa na may isang diwa at pananaw. Ito rin ay sistematikong paraan upang maipaliwanag ang isang bagay o pangyayari. Ang sanaysay ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. Ayon naman kay Genoveva Edrosa Matute, ang sanaysay ay pagtataya sa isang paksa sa paraang tuluyan at sa malayang paraang naglalantad ng kaisipan, kuro-kuro, palagay at ng kasiyahan ng sumusulat upang umaliw, magbigay kaalaman o magturo. Ang sanaysay ay maaaring base sa karanasan ng manunulat, pwedeng kuro-kuro, pwede ding imahinasyon niya lamang upang magbigay aliw sa mga mambabasa, magbigay aral o magturo. Dalawang uri ng sanaysay, ang formal at di-formal na uri ng sanaysay. Atin munang talakayin kung ano nga ba ang formal na uri ng sanaysay. Ang formal na uri ng sanaysay ay tumatalakay sa mga seryosong paksa at pangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pagkaunawa sa paksa. Naglalaman ng mahalagang kaisipan at nasa isang mabisang ayos ng pagkasunod-sunod upang lubos na maunawaan ng mambabasa o bumabasa. Ang sanaysay na formal ay ang uri ng sanaysay na nagbibigay ng impormasyon, nagpapaliwanag ng kaisipan, nagsasaad ng pananaliksik, o naglalahad ng isyu. Ang sanaysay na formal ay tinatawag ding maanyo. Ngayon, atin namang talakayin ang di-formal na uri ng sanaysay. Ang di-formal na uri ng sanaysay ay tumatalakay naman sa mga paksang magaan, karaniwan pang-araw-araw at personal. Ito rin ay nagtataglay ng opinyon, kuro-kuro at paglalarawan ng isang may akda. Sa kabilang banda, ang sanaysay na di-formal naman ay tinatawag ding sulating informal. Dito, ang mga nakasulat sa isang sanaysay na di-formal ay base sa sariling karanasan o opinyon ng may akda. Ako nga po pala si Kenneth Batalya. Ako po yung magre-report sa bahagi ng sanaysay. Bahagi ng sanaysay. Ang bahagi ng sanaysay ay isang mahalagang elemento sa pagbuo ng isang maayos at organisadong teksto. Panimula. Sa bahaging ito, inilalahad ang pangunahing kaisipan o pananaw ng may akda at kung bakit mahalaga ang paksang itinatalakay. Dito sa panimula, sa bahaging ito, ang layunin ay magbigay ng panimulang ideya o pangungusap na naglalarawan ng pangunahing kaisipan o pananaw ng may akda ukol sa paksa ng sanaysay. Karaniwang kasama rin dito ang pagpapakilala sa paksa at pagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga o kung ano ang layunin ng pagsusulat. Ang mabisang panimula ay nagbibigay ng konteksto at nakakakuha ng pansin ng mambabasa. Naglalayong magbigay inspirasyon o interes sa pagbabasa ng buong sanaysay. Gitna o katawan. Inilalahad sa bahaging ito ang iba pang karagdagang kaisipan o pananaw kaugnay ng tinalakay na paksa upang patunayan o suportahan ang inilalahad na pangunahing kaisipan. Dito sa gitna o katawan, ito ang bahagi ng sanaysay kung saan ipinapakita ang mga karagdagang kaisipan, ideya o pananaw
na nagtataguyod o nagpapalakas sa pangunahing kaisipan na inilalahad sa panimula. Dito rin ipinapakita ang mga detalye, halimbawa, datos at mga argumento na sumusuporta sa pangunahing punto ng may akda. Nakapaloob sa bahaging ito ang kabuuan ng sanaysay, ang pangkalahatang palagay o pasya tungkol sa paksa batay sa mga katibayan at mga katwirang inisa-isa sa bahaging gitna. Dito naman sa wakas, sa bahaging ito, nilalahad ng may akda ang kabuuan ng sanaysay at ipinapakita ang pangkalahatang palagay o pasya tungkol sa paksa batay sa mga katibayan at mga katuwiran na naipresenta sa bahaging gitna. Karaniwang kasama rin dito ang pag-uudyok sa mambabasa na magkaroon ng sariling pagpapasya o pagpapalagay hingil sa paksa. Mahalaga ring magkaroon ng maayos na pagtatapos na naglalaman ng natatanging pananaw o mensahe ng may akda. Sa pamamagitan ng maayos na pagkakaayos at pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng sanaysay, mas magiging malinaw at epektibo ang pagpapahayag ng mga ideya at argumento ng may akda sa mambabasa. Yun lamang po. Ako nga pala si Erica Baharo at ang aking ulat ay tungkol sa elemento ng sanaysay. Ngayon, ating alamin kung ano-ano nga ba ang kahulugan ng 7 elemento ng sanaysay. Una ay ang tema at nilalaman. Ang tema or nilalaman ay ang sinasabi ng isang akda tungkol sa isang paksa. Bawat bahagi ng akda ay nagpapalinaw ng temang ito. Ang tema at nilalaman ay tumutukoy sa kung ano man ang nilalaman ng sanaysay ay itinuturing na paksa dahil sa layunin sa pagkakasulat nito at kaisipang ibinahagi. Pangalawa, anyo at istruktura. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari ay nakatutulong sa mambabasa sa pag-unawa sa sanaysay. Ito naman ay ang maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari na nakakatulong sa mambabasa sa pag-unawa sa sanaysay. Pangatlo, kaisipan. Mga ideyang nabanggit na kaugnay o nagpapalinaw sa tema. Ito naman ay ang mga ideyang nabanggit na kaugnay o panlinaw sa tema. Ito ay kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. Pang-apat, wika at estilo. Ang uri at antas ng wika at estilo ng pagkakagamit nito ay nakaapekto rin sa pag-unawa ng mambabasa. Higit na mabuting gumamit ng simple, natural at matapat na mga pahayag. Ito ay tumutukoy sa mabuting paggamit ng simple, natural at matapat na mga pahayag. Pang-5, larawan ng buhay. Na ilalarawan ang buhay sa isang makatotohanang salaysay, masining na paglalahad, gumagamit ng sariling himig ang may akda. Sa larawan ng may akda, ito ay ang masining na paglalahad at gumagamit ng sariling himig ang may akda sa pagsulat ng sanaysay. Pang-6, damdamin. Na ipapahayag ng isang magaling na may akda ang kanyang damdamin ng may kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan. Dito naman ay naihahayag ang damdamin ng may kaangkupan at kawastuhan sa paraan ng kalawakan at kaganapan. Ito ang damdamin ng manunulat habang sinusulat ang sanaysay. Huli ay himig. Nagpapahiwatig ng kulay o kalikasan ng damdamin. Maaaring masaya, malungkot, mapanudyo at iba pa. Dito naman na ipapakita o na ipapahiwatig ang kulay o kalikasan ng damdamin ng may akda sa pagsulat ng sanaysay.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rafaela Mi Aceituno. Ako po si Narito ako Ana ngayon Riza upang Hilera at ang ipagpatuloy aking ang tatalakayin ay tungkol sa pangangatwiran at pagbibigay ng sariling pananaw at ang dalawang elemento ng pangangatwiran. Ako po si Ana Riza Hilera at ang aking tatalakayin ay tungkol sa pangangatwiran at pagbibigay ng sariling pananaw at ang dalawang elemento ng sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng katwiran, datos, impormasyon at argumento na susuporta sa isang tiyak na pananaw o ideya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat at matibay na paliwanag, mas nagiging epektibo ang kakayahan ng isang tao na mapanatili ang interes at suporta ng kanilang mga mambabasa o tagapakinig. Ang diskursong panghihikayat ay maaaring gamitin sa iba't ibang larangan tulad ng politika, pang-ekonomiya, edukasyon at iba pa. Ang pangalawa naman ay yung sinabi ni Cabrera. Ang diskursong panghihikayat ay tunay na isang proseso ng pagpapatalas ng kaisipan ng mga tao upang mapagtibay ang kanilang paniniwala o paninindigan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makatwirang argumento, datos at impormasyon, layunin ng diskursong panghihikayat na mapanatili ang interes at suporta ng mga tagapakinig o mambabasa sa isang partikular na pananaw o ideya. Ang diskursong panghihikayat ay hindi lamang simpleng pagbabahagi ng impormasyon, kundi isang proseso ng pag-aadhika sa kaisipan at damdamin ng mga tao upang sila ay mapanatili sa landas ng isang tiyak na paniniwala. Sa ganitong paraan, malaki ang maitutulong ng diskursong panghihikayat sa pagpapalalim ng pag-unawa at pagtibay ng kuro-kuro ng mga tao sa iba't ibang isyu at konsepto sa lipunan. Mayroong dalawang elemento ang pangangatwiran. Ito ay ang proposisyon at argumento. Una, proposisyon. Ito ay sentral na ideya o pahayag na nais patunayan o ipaglaban sa isang pangangatwiran. Ang proposisyon ay kadalasan isang pahayag o ipahayag. Halimbawa, ang paggamit ng renewable energy ay makakatulong sa paglaban sa pagbabago ng klima. At ang ikalawa naman ay ang argumento. Ito ang mga katibayan, impormasyon at lohika na ginagamit upang suportahan ang proposisyon. Ang argumento ay binubuo ng mga pahayag, datos, ebidensya at lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga ideya na nagpapakita kung bakit ang proposisyon ay totoo o makatwiran. Ang mga argumento ay maaaring nagmula sa mga pag-aaral, pananaliksik, karanasan o iba pang mapagkukunan ng impormasyon. Sa isang pangangatwiran, ang proposisyon ay ang pangunahing punto na nais patunayan habang ang mga argumento ay ang mga suportang katibayan na nagpapakita kung bakit dapat tanggapin ang proposisyon na iyon. Ang mga argumento ay dapat malinaw, lohikal at may sapat na ebidensya upang maging kapani-paniwala. At iyon lamang po ang aming ulat tungkol sa sanaysay. Maraming salamat!